Okay. Pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid. Ito pong tinatawag nating siniro po nila ng BICAM. Ito pong budget ng PhilHealth. Nako, pumalag po. Ito pong si Pia Cayetano, no? Pasensya na kayo, Pia Cayetano tayo. Okay, pumalag po si Pia Cayetano dahil ito raw po ay labag sa anong tawag doon? Syntax law. Ayan, tatalakayin natin yan. Tatalakayin din po natin sa mga hindi po nakakaalam, binanatan po ni Senator Bato, no? Binanatan po ni Senator Bato. Ito pong yung Memorandum of Agreement sa pagitan po ng DBP, PhilHealth at saka ito pong Tingog Party List. Okay, sa mga hindi po nakakaalam, yung Tingog Party List, ayan po yung pinamumunuan ng asawa ni Martin Romualdez, si Yeda. Ayan. Okay, no? Zero po, ano po mga epekto niyan? At saka, ano po ba yung, bakit po binanatan ni Bato? At si Bato naman po ay binanatan itong Tingog Party List Representative Asidre. Yan, mga atakdog ni Tambaluslos yan. Okay. Yan po ang pag-uusapan natin. Siyempre, kasama din po yung mamaya, makikipag-interaction din tayo sa inyo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, kung kayo po'y nanonood sa YouTube o kayo nanonood sa TikTok, mag-subscribe ka na. Dito ba, ano ba tawag sa TikTok? Follow. Mag-follow ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin to. Ito po, reaction po to ni Senator Pia Cayetano. Pasensya na kayo, medyo pag nababanggit yung Pia, hindi natin naiiwasang kumanta, no? Pia Cayetano. Huwag dyan pa rin pong kalimutan dyan sa TikTok. Hindi ko alam kung paano kikita dyan, pero magmahal po kayo, mag-likes kayo at tap. Rose. Hindi ko alam sa TikTok kung paano kumikita eh. Ayan. Oo, nariyan na tayo sa lahat. Papasukin na natin ang lahat. TikTok. Sa mga susunod, mag-e-X na rin tayo, no? Mahirap kumita ng salapi. Kinakailangan natin yan, ba? Thank you very much sa mga nagbibigay ng mga papremyo. Okay, pag-usapan na natin, no? Ayon po kay Pia Cayetano, ito po, mariing tinutulan ni Senator Pia Cayetano, Senior Vice Chairperson ng Senate Finance Committee, ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na tanggalin ang subsidiya ng gobyerno sa PhilHealth para sa taong 2025. Ayan. Ayon sa kanyang hagpang na ito'y direktang sumasalungat sa umiiral na batas na syntax law. Alam niyo po, ayon sa syntax law, no? May direkta po, yung nakukolekta po, yung syntax law, yan yung mga tax natin sa tabako, no? At saka sugar, sweetened beverages, no? Yung mga soft drinks at iba pa, yung mga nilalagyan na, no? Kasi syntax yung mga bawal sa kalusugan, pero itinitinda pa rin, tinataasan na lang yung tax. Ngayon, ayon po sa syntax law, 80%, no? 80%, teka lang, tignan ko lang, baka mali ako. Asan na ba yun? Ilang porsyento ba? Kung hindi ako nagkakamali, 80% eh. Ang liliit naman kasi nitong binabasa ko. Ayan, 80% of revenues, lahat po ng taxes, ng tabako at sweetened, mga soft drinks, etc. No?
80% po niyan ay dadalhin po bilang pondo ng PhilHealth. Automatic po yun. Ngayon, ang tanong, kung siniro ninyo, pondo po yan. Yung PhilHealth po, hindi lang po pala sa member niyan, pati po pala yung, anong tawag doon? Yung galing sa tax ng tabako. No? Para po yung mga members, siniro nyo. Hindi lang po yung subsidy yung siniro nyo eh. Pati yung nakuwang tax mula po sa tabako, da-divert ninyo dito po sa iba. Lalo na po dyan sa mga pang-ayuda. Yan yung problema po natin, no? Lumalabag kayo sa batas. Ito ang katanungan. Yung ating Vice President na wala pang nilalabag na batas. Sangkatutak po ang dinaanan na mga investigasyon, no? Tapos ngayon po nakasalang po sa napakaraming patong-patong na kaso. Wala po nagsasabing may nilabag na siya na batas, ha? Wala pa po. No? Mga pang-imposible po yung sinasabi. Paano mo lalabagin sa batas yan? Yung paulit-ulit po ng media natin na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Ngayon may Chippy pa. At kung sino-sino pa. Alam na po ng mga tao yan. Yung mga pangalan na yan, dahil confidential fund, no? Yan pong mga pangalan na yan ay talagang fictitious lang. Paano nyo sasabihin na may anomalya porket wala kayo nakitang Mary Grace Piatos? Alam na po ng lahat ng tao dahil marami na po nagsasabi yan ay alias. O sino po nagsasabi? Yung dating PNP chief na matagal na senador, nagngangalang Panfilo Lacson. Pwede yan. No? Ginagamit talaga yung mga aliases. Alangan namang ipakilala mo yung mga informant mo. Halimbawa, si Badong Aratilis, informant. Alangan namang i-receive mo yung pabuya na binigay mo kay Badong, ay ilalagay mo yung tunay na pangalan ni Badong, na Badong Aratilis tumanggap ng 20,000 pesos dahil nagturo siya ng kuta ng NPA. Ano sa tingin nyo mangyayari kay Badong? Hindi nyo ba naiisip yun? Confidential nga eh. Kaya po, no? Kaya po, kita mo, kasi hindi ka makaintindi, dugong waray. Hindi mo maintindihan yung mga pinagsasabi. Tagalog na nga yung sinasabi ko. Lahat ng Pilipino alam na pwede kang gumamit ng alias, lalo na kung confidential. In the first place, bakit gusto nyong ibulgar yung confidential fund? Yung pinagkagastusan, paano ginastos? O tinatanong, bakit bawal bang i-audit yan? Hindi po. COA po pwede mag-audit yan, pero hindi po yung House of Representatives. Yan yung problema. Napakamakapangyarihan ni Martin. What Martin wants, Martin gets. Alam nyo, nakikita po talaga kung sino nagsisinungaling at hindi. Sinabi po ni BP Sara na si Martin ang may control ng ating budget ng Pilipinas. Sila ni Saldico. Pinatutunayan po yan. Dito sa BICAM, lahat po ng gusto ni Martin. AKAP. Sabi ng Senado, tinanggal na nila yung AKAP. Binalik ni Martin. May nakapalag ba? Ano yan kay Martin? No? Ano yan kay Martin? Pinamumukha sa inyo ni Martin kayong mga senador. Plak. Pinamumukha sa inyo yung plak. Alam nyo kung ano yung plak? Pera lang ang katapat ng mga senador. Pinamukha sa atin lahat yan. Pera lang katapat nyo. Hinatian lang kayo sa AKAP. Ano sabi ni Lacson? Panfilo Lacson. Hindi ko po pinopromote si Panfilo Lacson, ha? Hindi po natin iboboto yan dahil yan ay nasa Marcos. Nasa Marcos lineup po yan. Lahat na nasa Marcos lineup, kailangan hindi natin iboto kasi
Tignan nyo po yung mga senador nila, yung mga nasa Marcos line, nasa karamihan po na senador. Sino lang po yung hindi pumirma sa BICAM? Yung mga senador po ni Tatay Digong, si Senator Bongo at saka si Senator Bato. Biruin niyo yan, papayag kayo, pumirma kayo na ibinalik yung kaakap. Ha? Tapos siniro nyo yung budget ng yung budget po, dalawa po nilalabag nyo rito. Yung siniro nyo yung budget ng PhilHealth na meron nakalaan yan, subsidy, dahil hindi naman po lahat ng binigyan nyo ng PhilHealth card naghulog ng PhilHealth. Una, yung mga senior citizen, wala pong hinuhulog na yan, di ba? Kasi karamihan dyan, retirado na. O dapat po, ang magtutustos niyan, pamahalaan. Nasaan yun? Siniro nyo. Ikalawa, yung tax. Yung tax na galing sa syntax, tabako, tsaka sa mga soft drinks. Dapat yan direkta sa PhilHealth. Kung kung wala kayong binigay sa PhilHealth, zero ang PhilHealth, kanino mapupunta yung tax na yun? Ano pa sinabi ni Ping Lacson? Pangalawan yung kasalanan. Pangalawang paglabag sa batas. Bakit nyo pinaghatian yung pera ng akap? Hindi naman inyo yan. Ang mga mambabatas, wala kayong karapatan na humawak ng pera. Bakit kayo naghatian? Di ba? Kung yan ay programa ng gobyerno, dapat sa gobyerno yan. Biruin nyo, panay paglabag sa batas yan. Dalawang paglabag sa batas. Pinaghatian nyo yung pera ng gobyerno between sa House of Representatives at mga senador. Pera lang ang katapat nyo. Kaya kayo kontrolado ni Martin. Tinapatan ng pera yung mga senador. Aimee, asan ka na? Akala ko anti-akap ka. Bakit dehin bukiki ka na? Bakit ko daw iniwan si Casimiro? Vlogger lang po ako. Bit ko iiwan yun. Hindi na lang po ako nagbablog ng boxing. Dahil wala nanonood. Tiyan lang na magpakapagod ako. Wala nanonood. O at least 241 nanonood sa boxing. 50 lang nanonood sa akin sa boxing. Puro kadada. Tignan nyo, sinasabi nitong tanga. Ang tanga no? Sabi niya, puro kadada. Vlogger ako. Kung basketball player ako, puro ko shoot ng basketball. Pwede mo ba sabihin sa boxer, puro ka suntok? Wala ka nang ginawa kundi sumuntok. O kaya sa mga driver, puro ka biyahe. Wala ka nang ginawa kundi bumiyahe. Di ba? Mukhang tanga lang yung mga ganun, no? Sabi niya, puro ka dakdak. Vlogger po ako, kaya kaya po ako dumadakdak. Sabihin mo yan pag sumakay ka ng Grab, motorman o sabihin mo, boss, Grab driver ka, bakit panay ka biyahe? Panay ka na lang biyahe. Engot talaga. Engot talaga yan ang mga natitira ng mga follower ni Marcos. Kaya po sila hanggang ngayon follower po sila ni BBM kasi mga engot sila hindi nila naintindihan Okay, balik po tayo. Si Sara Duterte, wala kayong masasabi na nilabag pa kasalukuyan. Biruin mo, imbestigahan siya ng NBI kasi nagsalita raw siya na pag ako pinatay, meron na akong inassign na maghiganti para sa akin. Future pa lang yun no? Kakasuhan na siya dahil sa future na gagawin. Ngayon, ang tanong,
Masarap pala sa TikTok, no? Mga leuba pala mga tao rito. Magbigay kayo na regalo para kumita ako sa inyo. Okay, tanong. Bakit naman hindi nyo naman iimbestigahan yung threat naman kay BP Sara? Ibig sabihin, kaya yung sinabi ni BP Sara dahil may threat siya sa buhay. Di ba? Naghahanda na ako. Naghahanda na ako. Ano man na mangyari sa akin, pag ako po ay pinatigok na mga yan, kinontrata ko na yung napakahusay na si John Wick. Kaya takot na takot sila. Si John Wick yung kinontrata ni BP Sara. Walang lusot eh. Okay, kalawang tanong. Sabi kayo na sabi, no? Kaya namin iniimbestigahan dahil pera yan ng taong bayan, yung confidential fund na yan. Oh, pera ng taong bayan, 125 million na confidential fund. Tanong, bakit hindi nyo imbestigahan si BBM? 4.5 ang confidential and intelligence fund. Bakit hindi nyo imbestigahan yung mas malaki ang confidential fund? Hindi ba pera yan ng bayan? Sino ba si Mary Grace Piatos? Sa tingin mo, tao ba yan? Ganyan po sila katanga. Tayong lahat alam na natin na yan ay alias. No? Alam natin na yan ay alias. Bakit po may alias? Saan po ba ginagamit yung confidential fund? Reward sa mga informant. Reward pala. Reward pala yan eh. Pag ikaw pala informant, kukubra ka ng reward mo, ilalagay mo tunay mong pangalan. Tapos gustong malaman ngayon, sino ba yung binigyan mo ng reward? Kasi merong mga namatay na NPA dito eh. Ano sa tingin yung gagawin diyan, no? Mga engot ang putya. Alam nyo na yan, alam na nila yan eh. No, nagkukunwari lang. May siguro sa 10 BBM supporter, siyam dyan yung nakakaalam na yan ay alias lang. Meron na po ba nangyari na? Si Ping Lacson na nga nagsabi, dating PNP chief. Ano sabi ni Ping Lacson? Natural alias yan. Pag binulgar mo yung mga informant mo, pag sinabi mo yung tunay na pangalan ng yung mga confidential, hindi na confidential yan. Mga ugok ang puta. Para mong tinanong, sino mga confidential agent mo? Kaya nga confidential agent eh. Nanonood ba kayo ng James Bond? 007? Ang pangalan niya, my name is Bond. James Bond. Sa tingin nyo ba yun ang pangalan niya, James Bond? 007? Meron ba pangalan ng apelyido 007? Hanggang ngayon ba hindi nyo pa rin naiintindihan? Yung dilawan na si Heidi Mendoza, dating COA chief. Hindi po Duterte yun. Anti-Duterte yun. Ano sabi? Pwede nga yan ay alias. Confidential nga eh. Confidential agent. Ako si Badong Aratlis. Ito tunay kong pangalan. Confidential agent ako, pero ito ang tunay kong pangalan. Doon pa lang, hindi nyo naiintindihan. Confidential agent. Ano tunay mong pangalan? Confidential agent nga ako, bit ko sasabihin sa'yo. Hindi nagpapaliwanag kay Piatos. Pukin ang paulit-ulit. Sabi na ni BP Sara, hindi ako magsasalita sa confidential fund kasi bawal sa batas. Bakit gusto nilang magsalita? Para may bago na naman silang kaso. Pag nagsalita si BP Sara sa confidential fund, kaso po yan. Gusto nyo lang yata, kaso yung iba, siyam sa 10 nagsasabi na sino si Mary Grace Piatos. Alam po nila na alias. Yung isang tatanga-tanga, yun ang pinakamalakas ang boss. Kaya yung paulit-ulit dyan,
Na sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Siya lang po ang hindi nakakalam. Yung ibang kasama niya, alam. Kamote pa ako ngayon. Pero nanonood ka. At kasama mong 100, 200. Kamote ko, pero pinanunood nyo ko. Bakit imbestigahan maayos na ng detalye ng pinagkagastos? Wala po nakakaalam po kung paano ginastosan. O ikaw naman, binobola mo kami. Alam mo kung bakit? Confidential yun. Walang nakakaalam. Buti ka pa, Suplado YTV. Alam mo kung paano ginastos. Ang tanong lang po dyan, saan ba ginastos? Sa pantitiktik sa mga kalaban, pantitiktik sa mga drug lord, pantitiktik o binulsa? Hindi natin alam. Bakit? Walang investigasyon eh. Tanong, bakit ayaw nilang imbestigahan? Bakit? Duterte ba apelyido ng Pangulo ng Pilipinas ngayon? Bakit naman nila imbestigahan? Exclusive sila. Ang tangi lang nilang iimbestigahan ay Duterte. Bakit sila mag-iimbestiga na hindi Duterte? Di ba?